Pagkatapos ng mga activities ko dito sa Mindanao, ay tumungo naman ako sa Negros. At ngayon, magbabas pa rin tayo sa bagong rota ng series mula Butuan, via Cagayan de Oro, Dapitan, Negros Island, papuntang Manila. Pero hanggang Dumaguete City lang tayo. Dumating na ang sasakyan ko, ang Batangas base na series kulay blue. Nandito ako ngayon sa Bachelor Terminal dito sa Robinsons Mall, Butuan City. Hindi passenger season, kaya parang arkilado ko ang bus. Halos 3 lang ang pasahero nang umalis kami dito sa Butuan. Maluwag, maganda tong upuan nila. Malaki ang space. Mahigit alas 7 ng umaga, umalis na ang bus dito sa Butuan City, patungo ng Cagayan de Oro. Pagkalipas ng nasa mahigit 5 oras, narating na namin ang Cagayan de Oro City. Bago dumiretso ng paglalakbay, pumasok muna ang bus na sinasakyan ko dito sa garahe ng Rural Transport sa Cagayan de Oro. Ang Rural at ang Bachelor, pati ang series, ay isang kumpanya lamang sila ng Balyacan. Ang Valyacar ang pinakamalaking bus company sa buong Pilipinas. Sa pagkakaalam ko, sila ang second largest bus company sa buong Asia. Dito sa Pilipinas, marami silang mga unit ng bus, kagaya ng series, Rural Transport, Bachelor Express, at marami pang iba sa iba't ibang parte ng Visayas at Mindanao. Galing dun sa isang terminal sa Cagayan de Oro, pumunta kami dito sa Bulwa Bus Terminal. Cagayan de Oro Terminal, Marawi, Kapatagan, Ozamis, Manila, Iligan. Pagkalipas ng mahigit 5 oras na paglalakbay, narating na namin ang Tubod. Dito nga, tatawid na kami sa Panguil Bay Bridge dito sa Tangub City. Dahil sa sobrang sakit ng aking ulo, hilong-hilo at pananakit ng sikmura dahilan sa paglalakbay, kaya hindi ako masyado nakakuha ng magagandang mga video sa daan. Kaya hanggang makarating ng Dipulog at Dapitan Port, tulog lang ako ng tulog. Kaya kahit ang pagsakay ko sa barko, hindi ko na rin nagawang videohan dahil isa pa, nalubat din ako. Dumaguete City. Fast forward tayo, mag-aalas 6 ng umaga nang bumungad sa amin ang napakaganda at napakaliwalas na panahon dito sa City of Dumaguete City. Dito sa pinuntahan ko, sa Pamplona, maraming mga bangko kung santol. Kaya nagkayod kami para lutuin, kataan. Masarap itong pangulam. Subukan ninyo. Ganda kasi sobrang kapal. Oh, kapal lang laman. Sarap pong kataan. Santol pa ba na? Pagkalipas ng ilang araw na pag-stay ko sa Pamplona, Negros Oriental, dumiretso na ako pauwi ng Quezon. Dumaan ako ng Cebu City, Masbate City at Lucena. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out.
On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Alas 7 ng umaga nang dumating ako dito sa Cebu City. Mula sa Pier 1, nilakad ko patungo dito sa Pier 3. Dito nga ako sasakay ng panibagong barko papunta Masbate via Calbayog. Mahigit 15 years nang nakakalipas nang huli tayo makatungtong dito sa Cebu City at makapagbiyahe patungong Masbate via barko. Ngayon, first time nating sasakay sa Coast Shipping Lines, ang kilalang biyaheng Masbate Cebu ngayon. Noon, TransAsia ang sinasakyan namin kapag nagbiyahe mula Masbate, Cebu at Cebu to Masbate. At ngayon, napakalalaki na ng mga barko nila. Kagaya dati, sinasakyan namin sa Asia Brunei at Asia Indonesia. Malapit na mag-alas 6 ng hapon at nagsimula na nga umalis at maglaya. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a Ito ang sinuunang tulay na nagkokonekta sa Mandawi City at Lapu-Lapu City, ang tinatawag na First Bridge. Sobrang daming dumadaang mga sasakyan. Pag titingnan mo, parang ang mga langgam ang mga motor na dumadaan sa taas ng bridge. Tama lang talaga na tawaging Twin City of the South ang Cebu City dahil sa ganda ng tanawin. Lalo na kapag nakasakay ka sa barko, nakikita mo ang tunay na ganda ng Cebu City. Kapag tumatawid ka sa mga tulay, nakikita mo ang paglubog ng araw. Hindi ko in-expect na ganito pala kaganda ang Coast Shipping Lines. Akala ko noon sa ordinaryong barko lang siya. Pero pag sumakay ka dito, may enjoy mo dahil mabilis, malinis at maganda ang kanilang mga serbisyo. Lalo na kung mahilig ka naman kumanta, meron din sila dito. Hindi ka rin magugutuman kasi meron kang mabibilan ng mga pagkain at pwede ka pang umorder. Hindi ka naman vegetarian. Yes, welcome aboard to Ship Callers that Shipping Lines. And right through the bay. I was away, but see you since to our home and far. At sinilip ko rin ang cabin at tourist accommodation ng Coast Shipping Lines. Wow, ang ganda. Para ka lang namang nasa hotel. Napakalinis. At gayon na din ang lobby na para ka lang nasa hotel. So, andito na ako ngayon sa Masbate Star Horse Terminal. Ayan, ticketing office ng Star Horse Shipping Lines. So, nakakuha ng ticket.
Ang regular nila ay 1,200. Yan. Tapos, schedule na Tuesday and Saturday, 2 p.m. So, pasok tayo sa terminal para maka-plaster din tayo. So, makalipas ang 17 hours na biyahe mula Cebu papunta Masbate, narating na natin ang ating huling sasakyan. Dito na ako sa Ang biyaheng Masbate to Port. Lucena. Ito ako sasakay ngayon. Hindi ng barko ng Star Horse Shipping Star Lines. Horse. Ito naman ang ating sasakyan Hindi na ako mula dito para sa final destination. MB Piñarancia 12. So, on board na ako ngayon sa Star Horse Shipping Lines. Ayan. From Masbate to Lucena. So, medyo maluwag ngayon. Wala daw masyadong passengers. Wala masyadong truck kaunti. Pero kanina, galing Lucena, puno daw to ng mga sasakyan. So, ang lapad na kinitong barko. Diba? Talagang napakalaki ng space niya. Napakaganda din ng taas ng accommodation niya kasi aircon accommodation yung lahat ng teheras. For only 1,200 pesos. So, meron din naman silang mga upuan pag yung siguro pag yung pulibok na pagkapuno na yung mga beds nila. So pasyal tayo dun sa taas. Napakaganda ng barko ng Star Horse from Masbate to Lucena. Pagkakyat mo, ito yung first, second deck wala niya, passenger deck. Ito ang accommodation ng Piña Francia 12 ng Star Horse Shipping Lines na Masbate Lucena and Lucena Masbate vice versa. Malamig at ito naman ang ikatlong palapag ng barko. Madaming mga upuan na pwede mong upuan habang naglalakbay. At dito naman ang malawak na lugar ng kainan. Nariyan din ang kanilang kantin. Maaari kang bumili kung anong gusto mo para hindi ka magutom. Pasado alas 3 na ng hapon nang makasimulang bumitaw sa pantalan ng Masbate City papuntang Lucena ang barkong aking sinasakyan, ang Star Horse Shipping Lines, Piña Francia 12. I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just feeds a flame. Every scar reminds me why I came.